Naramdaman mo na ba na parang kulang pa ang bahay mo? Kulang sa isang bagay na higit pa sa dekorasyon, higit pa sa pisikal na ginhawa. Isang espasyo kung saan makakahinga ka ng malalim, maipipikit ang mga mata mo at maramdaman na hindi ka nag-iisa. Na kahit sa gitna ng gulo, may lugar kung saan makakahanap ka ng kapayapaan, katahimikan at ang presensya ng Diyos. Ngayon, gusto ko sanang ipakita sa iyo kung paano gumawa ng ganitong banal na lugar sa loob mismo ng bahay mo. Hindi ko sinasabi na komplikado to, mahal o para lang sa mga nagsisilbi sa mga monasteryo. Ang sinasabi ko ay isang personal na altar, simple lang, gawa sa puso kung saan makakapagdasal ka, magpasalamat, humingi ng tulong at maramdaman na talagang nasa presensya ka ng banal. Ang pinakamaganda, hindi kailangan malaki tong altar na to. Pwedeng isang sulok lang na hindi halata, isang shelf, kahit maliit na espasyo sa ibabaw ng dresser. Ang mahalaga ay hindi ang laki, kundi ang intensyon, ang pananampalataya na ilalagay mo roon, ang koneksyon na bubuo mo. Pero bago tayo magsimula, hayaan mo munang ikwento ko sa iyo ang isang kwento. Ilang taon na ang nakalipas, nakilala ko ang isang matandang babae na tinatawag na Aling Maria. Nakatira siya sa simpleng bahay, walang luho pero puno ng pagmamahal. Sa kwarto niya may espesyal na sulok, isang maliit na mesa na gawa sa kahoy, may takip na puting tela na bordado ng kamay. Sa ibabaw, may krus na gawa sa madilim na kahoy, larawan ng Birheng Maria, rosaryo na manasa nanay niya, kandila na laging nakasindi at isang baso na may tubig na banal. Sinabi sa akin ni Aling Maria na araw-araw, pagkagising niya, pumupunta siya roon sa sulok na yon. Sinisindi ang kandila, gumagawa ng sign of the cross, nagpapasalamat sa bagong araw at humihingi ng proteksyon para sa mga anak, apo, kaibigan. At kahit sa pinakamahirap na araw, kapag masakit ang kalungkutan o masakit sa dibdib ang pagkamis, nauuwi siya roon, tahimik at sinasabi, "Dito ako nakakaramdam na nasa bahay ako. Dito nararamdaman ko na pinapakinggan ako ng Diyos." Ang sulok na yon ay hindi lang dekorasyon. Ito ay isang pintuan, isang espasyo kung saan nagtagpo ang langit at lupa, kung saan nagiging katawan ang pananampalataya, kung saan nagiging hawak ang hindi nakikita. Ito mismo ang magagawa ng isang altar sa bahay para sa iyo. Maaari itong maging ang iyong kanlungan, ang iyong balanse, ang iyong lugar ng pagpapagaling, isang espasyo kung saan maaari mong iwan ang bigat ng mundo sa labas at simpleng maging, simpleng manalangin, simpleng magtiwala. Ang unang hakbang sa paggawa ng altar sa bahay ay ang maunawaan kung ano ang kinakatawan nito. Hindi lang ito magandang muebles, hindi lang koleksyon ng mga bagay na pangrelihiyon. Ito ay isang banal na espasyo, ihiwalay sa pangkaraniwan, nakalaan para sa banal. Ito ay isang lugar kung saan ka mananalangin, magmumuni-muni, magpapasalamat, hihingi, iiyak, ngingiti. Ito ay isang punto ng pagkikita sa pagitan mo at ng Diyos. Sa tradisyon ng mga Kristiyano, palaging sentral ang mga altar. Mula pa noong panahon ng Biblia, nagtatayo ang mga tao ng mga altar para mag-alay ng sakripisyo, magpuri, alalahanin ang mga pangako ng Diyos. Kahit ngayon ay hindi na tayo nag-aalay ng hayop, pareho pa rin ang kahulugan. Ang altar ay isang espasyo kung saan iniaalay natin sa Diyos ang ating puso, ang ating mga dasal, ang ating buhay. Ang pagkakaroon ng altar sa bahay ay pagbabalik sa tradisyong libu-libong taon at pagdadala nito sa iyong araw-araw. Ito ay pagsasabi, dito sa bahay na to may lugar ang Diyos. Dito sa pamilyang ito mahalaga ang panalangin. Dito sa tahanan na to buhay ang pananampalataya. Magsimula tayo sa pinakasentro ng anumang altar na Katoliko, ang krus. Ang krus ay ang pinakamataas na simbolo ng ating pananampalataya. Ipinapaalala nito sa atin ang sakripisyo ni Jesus, ang pag-ibig na ibinigay niya para sa atin, ang kaligtasan na nakuha niya. Hindi lang ito dekorasyon, ito ay tanda ng pag-asa, ng pagtubos, ng bagong buhay. Kapag inilagay mo ang krus sa iyong altar, sinasabi mo, dito
Dito, si Jesus ang sentro. Dito, kinikilala ko na lahat ay mula sa Kanya at lahat ay bumabalik sa Kanya. Pwedeng simple lang na krus, gawa sa kahoy, metal, resin. Pwedeng crucifix, may larawan ni Jesus o krus na walang laman, sumisimbolo sa muling pagkabuhay. Ang mahalaga ay naroroon ito na may lugar na kitang-kita. Ang krus ay hindi simbolo ng sakit, kundi ng tagumpay. Oo, nagdusa si Jesus. Oo, namatay siya, pero siya ay nabuhay na mag-uli. At iyon ang muling pagkabuhay na nagiging tanda ng pag-asa ang krus. Tuwing titingin ka sa krus sa iyong altar, alalahanin mo, nanalo ang pag-ibig, nanalo ang buhay, at ikaw rin ay maaaring manalo sa lakas na mula sa Diyos. Pumili ka ng krus na humahaplos sa puso mo. Pwedeng regalo sa iyo, binili mo sa biyahe, mana sa minamahal mo. Kapag inilagay mo ito sa altar, gawin mo ng may paggalang. Hawakan mo sa kamay, magdasal ng Ama namin, hingin kay Jesus na pagpalain ang espasyong iyon. Ang mga larawan ng mga santo ay may mahalagang papel din sa altar. Ang mga santo ay mga kaibigan natin sa langit. Sila ay mga lalaki at babae na nabuhay sa lupa, humarap sa mga hirap, nanalangin, naniniwala, nagmamahal. At ngayon, sila ay nasa harap ng Diyos, namamagitan para sa atin. Ang paglalagay ng larawan ng isang santo sa iyong altar ay parang pag-imbita ng kaibigan na lumapit sa iyo. Ito ay paghingi ng tulong, proteksyon, gabay. Ito ay paalala na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Anong santo ang pipiliin? Depende sa iyo, sa iyong debosyon, sa iyong kwento. Marami ang pumipili ng patron saint, iyong may parehong pangalan. Ang iba ay pumipili ng mga santo na may espesyal na koneksyon. Si Birheng Maria ay palaging minamahal na pagpipilian dahil siya ang ating ina, ang ating tagapamagitan, iyong nagdadala sa atin kay Jesus. Ang mga larawan ay hindi idolo. Hindi natin sinasamba ang mga estatwa o painting. Pinaparangalan natin ang alaala ng mga banal na tao. Humihingi tayo na manalangin sila para sa atin, gaya ng paghingi natin sa kaibigan na manalangin para sa atin kapag may hirap. Ang kandila ay isa pang elemento na nagdadala ng liwanag, init at malalim na simbolismo sa altar. Ang kandila ay isa sa pinakamatanda at universal na bagay sa espiritualidad. Sa tradisyon ng mga Kristiyano, ang kandila ay kumakatawan sa liwanag ni Kristo, iyong dumating upang magbigay liwanag sa mundo. Ang pagsindi ng kandila sa iyong altar ay simpleng galaw pero malalim. Ito ay pagsasabi, dito kinikilala ko ang presensya ng Diyos. Dito, binubuksan ko ang puso ko. Dito, nananalangin ako. Ang apoy ng kandila ay buhay. Gumagalaw ito, sumasayaw, nagiinit. Ipinapaalala nito sa atin na ang Diyos ay hindi malayong ideya, kundi buhay na presensya na humahaplos sa atin, na nagbabago sa atin. May magandang bagay sa kandila, ito ay nauubos para magbigay liwanag. Ito ay nagbibigay, nauubos, nag-aalay. At dito nagtuturo ito ng malakas na aral tungkol sa pag-ibig. Ang magmahal ay magbigay ng sarili. Ang magmahal ay maubos para sa iba. Ang magmahal ay magbigay liwanag kahit nauubos. Ginawa ito ni Jesus para sa atin. Siya ay nagbigay, nauubos, nag-alay, at tuwing sinisindi mo ang kandila, inaalala mo ang pag-ibig na iyon. Ang tubig na banal ay isa pang elemento na puno ng kahulugan. Ang tubig ay palaging simbolo ng buhay, paglilinis, pagbabago. Sa binyag, nililinis tayo ng tubig. Ang tubig na banal ay ordinaryong tubig na pinagpala ng pari. Dala nito ang pagpapala ng simbahan, ang proteksyon ng Diyos. Marami ang naglalagay ng tubig na banal sa maliit na lalagyan, sa tasa, sa magandang baso. At bago manalangin, gumagawa ng sign of the cross gamit ito. Hinahawakan ng noo, dibdib, balikat. Ito ay galaw ng pagbabago, proteksyon, pagpapala. Maaari mo ring gamitin ang tubig na banal para pagpalain ang bahay mo. Maglakad sa mga kwarto, gumawa ng sign of the cross sa mga pinto, bintana, sulok. Hingin sa Diyos na protektahan ang espasyong iyon, itaboy ang lahat na hindi mula sa Kanya.
punuin ng kapayapaan at liwanag ang lugar. Iba pang elemento ang maaaring magpayaman pa sa iyong altar. Ang mga bulaklak ay regalo mula sa kalikasan, salamin ng kagandahan ng Diyos. Ang paglalagay ng bulaklak sa altar ay paraan ng pagpuri, pasasalamat, pagdiriwang. Pwedeng sariwa o artipisyal. Ang mahalaga ay magdala sila ng buhay, kulay, saya. Ang rosaryo ay isa pang mahalagang bagay. Ang pagdarasal ng rosaryo ay pagpasok sa pakikipag-isa kay Maria, pagmumuni-muni sa mga misteryo ng buhay ni Jesus, paghingi ng pamamagitan ng Ina ng Diyos. Ang pagkakaroon ng rosaryo sa altar ay palagi ang imbitasyon sa panalangin. Ang Biblia ay maaari ring naroroon sa altar. Sa huli, ang salita ng Diyos ay pagkain para sa kaluluwa. Ang pagkakaroon ng Biblia ron, bukas man o sarado, ay paalala na nagsasalita sa atin ang Diyos. May mensahe siya para sa atin. Makakahanap tayo ng gabay, kaaliwan at pag-asa sa mga kasulatan. Ang mga personal na bagay ay may lugar din sa altar. Pwedeng larawan ng minamahal mo, iyong laging dinarasal. Pwedeng alaala mula sa biyahe, retreat, espesyal na sandali ng panalangin. Hindi kailangan impersonal, malamig, malayo ang altar. Maaari itong intimate, welcoming, puno ng alaala. Ang pagpili ng tamang lugar para sa altar ay mahalagang desisyon na dapat bigyan ng pansin. Ang unang bagay na isaalang-alang ay dapat nasa tahimik na lugar ang altar kung saan makakapagdasal ka ng walang distraksyon. Pwedeng sa kwarto, sala, sulok ng hallway. Ang mahalaga ay komportable ka roon. Marami ang pumipili ng kwarto dahil intimate at pribado. Ang iba ay mas gustong sala dahil doon nagsasama-sama ang pamilya. Ang altar sa sala ay maaaring punto ng pagkikita para sa lahat. Lugar kung saan magkasama kayong mananalangin, magpapasalamat, hihingi. Kung nakatira ka sa maliit na espasyo, huwag mag-alala. Hindi kailangan malaki ang altar. Pwedeng shelf, sulok ng dresser, kahit hanging furniture sa dingding. Ang mahalaga ay hindi ang laki, kundi ang intensyon. Subukan mong ilagay ang altar sa lugar na may kaunting natural na liwanag. Ang liwanag ng araw ay regalo mula sa Diyos, at ang pagkakaroon ng altar na naliliwanagan ng araw ay nagdudulot ng pakiramdam ng buhay, pag-asa, pagbabago. Kung hindi posible, maaari kang gumamit ng lamp, malambot na ilaw, bagay na lumilikha ng welcoming na kapaligiran. Panatilihing malinis, maayos, maganda ang altar. Alisin ang alikabok madalas, palitan ng bulaklak, sindihan ang kandila, palitan ng tubig na banal. Ang pag-aalaga sa altar ay paraan ng panalangin. Ito ay pagsasabi sa Diyos, mahalaga sa akin ang espasyong ito, mahalaga sa akin ang relasyong ito, mahalaga ka sa akin. Ang paggawa ng altar ay unang hakbang lang. Ang pagpapala nito pagdedikar sa Diyos, iyon ang nagbabago sa ordinaryong espasyo na iyon sa tunay na banal na lugar. Ang pagpapala ay galaw ng pagbibigay. Ito ay pagsasabi sa Diyos, iyo ang altar na ito, iyo ang espasyong ito, naway manahan ang presensya mo rito. Maari mong gawin ang pagpapala mag-isa kasama ang pamilya o kahit humingi sa pari na pumunta at pagpalain ang altar. Pumili ng espesyal na araw. Pwedeng linggo, araw ng pista liturhiko, araw ng santo ng iyong debosyon. Ihanda ang altar ng may pagmamahal. Linisin lahat, lagyan ng sariwang bulaklak, sindihan ng kandila, ayusin ang mga bagay ng may pansin, gumawa ng sign of the cross at simula ng panalangin. Maaari mong gamitin ang sarili mong salita, makipag-usap sa Diyos ng bukas ang puso. Narito ang halimbawa ng panalangin ng pagpapala. Panginoong Jesus, ngayon ay inihahandog ko sa iyo ang altar na ito. Naway maging lugar ito ng panalangin, kapayapaan, pagkikita sa iyong pag-ibig. Naway dito ko maibuhos ang puso ko, mga hinanakit ko, mga kagalakan ko. Pagpalain ang krus na ito na nagpapaalala sa iyong sakripisyo. Pagpalain ang mga larawang ito na nagpapaalala sa mga santo na namamagitan para sa akin. Pagpalain ang kandilang ito na kumakatawan sa iyong liwanag. Pagpalain ang tubig na ito na naglilinis at nagbabago. Naway maging kanlungan ang altar na ito, ligtas na daungan, lugar kung saan ako at ang pamilya ko ay lumago sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Sa ngalan ng Ama
ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagkatapos ng panalangin, maaari mong iwiwisik ang tubig na banal sa altar, gumawa ng sign of the cross. Maaari kang magdasal ng Ama namin, Aba Ginoong Maria, luwalhati sa Ama. Maaari kang manatili sa katahimikan, magmumuni-muni, magpasalamat. Pagkatapos ng pagpapala sa altar, ang mahalaga ay gamitin ito. Gumawa ng routine. Pwedeng sa umaga, pagkagising, sindihan ng kandila, gumawa ng sign of the cross. Magpasalamat sa bagong araw, humingi ng proteksyon para sa iyo at sa mga mahal mo. Pwedeng sa gabi, bago matulog, balikan ang araw, magpasalamat sa mga biyaya, humingi ng kapatawaran sa mga pagkakamali, ibigay sa kamay ng Diyos ang lahat na nag-aalala sa iyo. Ang altar ay maaaring lugar ng personal na panalangin, pero pati ng panalangin ng pamilya. Tipunin ang lahat kahit isang beses sa isang linggo at manalangin kayong magkakasama. Pwedeng rosaryo, pwedeng pagbasa ng Biblia, pwedeng simpleng sandali ng katahimikan at pasasalamat. Marami ang natututunan ng mga bata sa pagkakita sa magulang na nananalangin. Kung may anak ka, dalhin sila sa altar mula pa pagkabata. Turuan silang magsindi ng kandila, gumawa ng sign of the cross, manalangin. Lalaki sila na may ganitong reference, alaala, mana ng pananampalataya. Sa paglipas ng panahon, ang altar ay magiging bahagi ng buhay mo. Mamimiss mo ito kapag wala ka sa bahay. Aalalahanin mo ito sa mahihirap na sandali. Dadalhin mo sa puso ang larawan ng espasyong iyon, ng krus na iyon, ng kandilang nakasindi. Kung sinusundan mo ang video na ito hanggang dito, dahil talagang hinaplos nito ang puso mo, baka may altar ka na sa bahay, baka iniisip mo nang gumawa. Gusto ko sanang sabihin sa iyo, gawin mo to, huwag ipagpaliban, huwag hintayin ang perpektong sandali. Magsimula sa kung ano ang mayroon ka, sa kung ano ang kaya mo. Dahil hindi hinintay ng Diyos ang perpeksyon, hinihintay niya ang puso mo. Kung gusto mo, ibahagi mo sa akin sa comments kung ano ang altar mo, o kung wala ka pa, sabihin mo sa akin kung ano ang nagbigay inspirasyon sa iyo sa video na ito. Gustong-gusto kong basahin ang comments. Gustong-gusto kong malaman ang kwento ninyo. Gustong-gusto kong maramdaman na magkasama tayo sa paglalakbay na ito ng pananampalataya. Kung tumutulong sa iyo ang video na ito, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel. Dito, nag-uusap tayo tungkol sa pananampalataya, panalangin, mga santo, espiritualidad. Iyon ang notification bell dahil bawat linggo may bagong video at ibahagi sa mga taong sa tingin mo kailangan marinig ang mensaheng ito. Ang altar ay may mahalagang papel din sa mga sandali ng sakit at pagdurusa. Kapag nawala ang minamahal mo, ang altar ay maaaring lugar kung saan pinapanatili mong buhay ang alaala ng taong iyon. Maaari kang maglagay ng larawan, magsindi ng kandila, manalangin para sa kaluluwa niya. Nagdudulot ito ng kaaliwan. Ang altar ay nagiging tulay sa pagitan ng langit at lupa. Lugar kung saan nagkikita ang buhay at patay, pinag-iisa ng panalangin. Walang kahihiyan sa pag-iyak sa harap ng altar. Walang kahihiyan sa pagsigaw, pagtatanong, pagsasabi na pagod ka na. Hindi gusto ng Diyos ang pekeng pananampalataya. Gusto niya ang katotohanan ng puso mo. At ang altar ay ang lugar kung saan maaari kang maging ganap na tapat, ganap na vulnerable. Minsan, hindi agad inaalis ng panalangin ng sakit, pero binibigyan ka nito ng lakas para tiisin. Binibigyan ka nito ng pag-asa na lilipas yon. Ipinapaalala nito sa iyo na hindi ka nag-iisa, nakasama mo ang Diyos. Maaari mong i-adapt ang altar sa mga panahon liturhiko. Sa Adbiento, lagyan ng korona na may 4 na kandila. Sa Pasko, dekorasyonan ng mga bagay na nagpapaalala sa kapanganakan ni Jesus. Sa Kwaresma, gawing simple, may kulay purple. Sa Pasko ng pagkabuhay, puting bulaklak na kasinding kandila, ipinagdiriwang ang muling pagkabuhay. Ang adaptasyong ito ay pinapanatili kang konektado sa universal na simbahan, sa ritmo ng pananampalataya, sa misteryo ng kaligtasan na nag-unfold sa buong taon. Ang altar ay maaari ring maging espasyo ng konkretong pasasalamat. Maaari kang gumawa ng ugali na mag-iwan roon ng maliliit na tala, notes ng mga biyayang natanggap, mga pagpapalang naabot. Sa paglipas ng panahon, mag-iipon ang mga tala na iyon, at kapag dumaan ka sa isa pang mahirap na sandali, maaari mong kunin at basahin.
Aalalahanin mo ang lahat ng beses na tinulungan ka ng Diyos. Ang altar ay nagiging archive ng iyong espiritual na paglalakbay. Isang testimonya ng katapatan ng Diyos sa buhay mo. Maaari kang magkaroon sa altar ng listahan ng mga taong dinarasal mo. Pwedeng may sakit na kamag-anak, kaibigan na may hirap, taong malayo sa pananampalataya. Inilalagay mo ang mga taong iyon sa kamay ng Diyos at hingin na alagaan niya sila. Binabago nito ang iyong panalangin. Hindi na lang tungkol sa iyo, nagiging tungkol sa iba. At dito, lumalago ka sa pag-ibig, awa, pagkabukas palad. Ang altar ay hindi lang lugar ng personal na pagkikita sa Diyos. Ito ay pati lugar ng pamamagitan, pag-ibig sa kapwa. Ang altar ay maaari ring maging lugar ng pagkakasundo. Kapag nakipag-away ka sa iba, nasaktan ng iba, may galit sa puso, pumunta sa altar. Dalhin ang sitwasyon sa harap ng Diyos. Humingi ng kapatawaran, humingi ng lakas para magpatawad, humingi ng karunungan para ayusin ang alitan. Inaanyayahan ka ng altar sa pagkakasundo. Inaanyayahan kang gumawa ng kapayapaan, mag-abot ng kamay, humingi ng paumanhin, magsimula ulit. At kapag bumalik ka sa altar pagkatapos makipagkasundo sa iba, ang kapayapaang mararamdaman mo ay hindi maipaliwanag. Kapag kailangan mong gumawa ng mahalagang desisyon, nalilito kung anong landas ang susundin, pumunta sa altar. Dalhin ang sitwasyon sa harap ng Diyos. Humingi ng liwanag, humingi ng karunungan, huwag asahan agad na sagot. Minsan, dahan-dahan dumadating ang sagot sa pamamagitan ng usapan, pagbasa, intuisyon na lumalakas. Ang altar ay ang lugar kung saan maaari mong buksan ang puso, ilantad ang mga duda, hinanakit. At ito rin ang lugar kung saan maaari mong matanggap ang sagot, direksyon, katiyakan na tama ang landas mo. May malakas na bagay na nangyayari kapag pinanatili mo ang palagiang routine ng panalangin sa altar. Nagsisimula kang magbago. Hindi biglaan, pero dahan-dahan nagiging ibang tao ka. Nagiging mas matiyaga, mas mapagmahal, mas mapagbigay. Nagsisimula kang magpatawad ng madali. Nagsisimula kang mas magtiwala sa Diyos. Ang altar ay hindi lang magandang mueble sa bahay mo. Ito ay tool ng personal na pagbabago. Isang instrumento na ginagamit ng Diyos para hubugin ka, palakihin, lapitan ka niya. Ang altar ay maaari ring maging lugar ng panloob na pagpapagaling. Lahat tayo ay may mga sugat. Sugat mula sa pagkabata, sugat mula sa relasyon, sugat mula sa maling pagpili. At ang mga sugat na iyon, kung hindi aalagaan, maaaring makasama sa atin. Ang altar ay maaaring lugar kung saan dalhin mo ang mga sugat mo sa harap ng Diyos. Ilantad sa liwanag, humingi ng pagpapagaling. Maaari kang umiyak roon, maaari kang sumigaw, maaari mong sabihin, Panginoon, masakit pa rin ito. Pakiusap, pagalingin mo ako at aalagaan ka ng Diyos. Minsan mabilis ang pagpapagaling, minsan mahaba, dahan-dahan. Pero nangyayari ito. Ang katahimikan sa altar ay mahalaga. Nabubuhay tayo sa maingay na mundo. Tunog palagi, bihira na ang katahimikan. At walang katahimikan, mahirap marinig ang tinig ng Diyos. Ang altar ay maaring iyong espasyo ng katahimikan. Lugar kung saan i-off ang cellphone, hindi ka magsasalita, naroroon ka lang, huminga ka lang, makikinig ka lang. Sa simula, maaring makainis ang katahimikan. Pero dahan-dahan, matututo kang magustuhan ito. Matutuklasan mo na sa katahimikan nagsasalita ang Diyos. Kaya kapag pumunta ka sa altar, huwag magmadali. Manatili sa katahimikan ng ilang minuto. Huminga, pahinahon ng puso. Buksan ang sarili sa presensya ng Diyos. Ang altar ay maaring espasyo ng pagdiriwang din, hindi lang para sa mahihirap na sandali, pati para sa mga sandali ng kagalakan, tagumpay, pasasalamat. Kapag nakuha mo ang hinintay mo, pumunta sa altar at magpasalamat. Sindihan ang kandila, lagyan ng bulaklak, ipagdiwang kasama ang Diyos.
Huwag gawing panalangin mo lang tungkol sa mga hiling. Palakihin din ang pasasalamat, pagpuri, pagdiriwang. Kung nakatira ka mag-isa, ang altar ay maaring mahalagang kasama. Ito ay paalala na hindi ka nag-iisa, na kasama mo ang Diyos. Sa mga sandali ng kalungkutan, ang espasyong iyon ay maaring kaaliwan, yakap, presensya. At kung nakatira ka kasama ang mga taong hindi pareho ng pananampalataya, walang problema. Iyo ang altar, personal, hindi mo kailangang ipilit sa iba. Minsan, ang tahimik na testimonya ang pinakamalakas. Kapag nakikita ng mga tao na nananalangin ka, may kapayapaan ka, mas malakas yan kaysa libu-libong salita. May espesyal na bagay na nangyayari kapag inimbita mo ang iba na manalangin sa altar mo. Pwedeng kaibigan na may hirap, nagiging karanasan iyon ng pakikipag-isa, kapatiran, pananampalatayang ibinahagi. Ang pagbabahagi ng altar sa iba ay pagpaparami ng panalangin. Ito ay paglikha ng network ng pamamagitan. Sinabi ni Jesus, kung saan 2 o 3 ang nagtitipon sa aking pangalan, naroroon ako sa gitna nila. At totoo yan, ang pagpapanatili ng altar sa paglipas ng panahon ay mahalaga. Alisin ang alikabok regular, palitan ang bulaklak kapag nalanta, punuin ulit ang tubig na banal, palitan ang kandila. Ang mga galaw ng pag-aalaga ay sa sarili panalangin. Mga paraan ng pagsasabi sa Diyos, pinahahalagahan ko ang espasyong ito, pinahahalagahan ko ang relasyong ito. Paminsan-minsan, maaari kang gumawa ng mas malalim na pagbabago sa altar. Palitan ang tela, ayusin ulit ang mga bagay, magdagdag ng bago. Nagdudulot ito ng pakiramdam ng pagbabago, bagong simula. May mga sandali na maaaring maramdaman mo na wala ng saysay ang altar, na lumamig ang panalangin, na naging mekanikal lahat. Normal yan, nangyayari sa lahat. Mga sandali ng espiritual na tuyot, huwag sumuko. Patuloy na pumunta sa altar, patuloy na manalangin kahit wala kang maramdaman. Dahil ang pananampalataya ay hindi pakiramdam. Ang pananampalataya ay commitment. Ang pananampalataya ay pagtitiyaga. Naroroon pa rin ang altar, naghihintay sa iyo. At naroroon pa rin ang Diyos kahit hindi mo siya maramdaman. May magandang bagay na ang altar bilang tulay sa pagitan ng mga henerasyon. Kung may pribilehiyo kang lumaki sa bahay na may altar, alam mo ang halaga niyan. At ang paglikha ng sarili mong altar ay pagpapatuloy ng tradisyong iyan, pagparangal sa pananampalataya ng mga magulang mo, lolo't lola mo. At kung wala kang ganitong karanasan, maaari kang maging una sa pamilya mo na gumawa ng altar, magtatag ng tradisyong ito. Maaari kang maging iyong nagsisimula, nagtatanim ng butil ng pananampalataya sa susunod na henerasyon. Isipin mo ang mga apo mo, makalipas ang ilang dekada, naaalala ang altar sa bahay mo. Naaalala ka nilang nananalangin, magkasama kayong nananalangin. Ang mga alaala na yon ay huhubog sa pananampalataya nila. Ang altar ay hindi lang para sa iyo, para sa pamilya mo, sa susunod na henerasyon. Ito ay mana ng pananampalataya. Ilang karaniwang pagkakamali sa paggawa ng altar, gustong gawing perpekto agad. Magsimula simple, maglagay ng sobra, nagiging magulo ang altar. Less is more. Hindi pag-aalaga sa altar, pinagtatambakan ng alikabok. Gawing pamahiin ang altar. At ang pinakamalaking pagkakamali, hindi gamitin ang altar, gumawa at kalimutan. Ang altar sa bahay ay hindi kapalit ng simbahan, hindi kapalit ng misa, komunyon, buhay komunidad. Ito ay karagdagan, extension ng buhay eklesyal. Sa simbahan, sumasali ka sa katawan ni Kristo. Sa bahay, sa altar mo, pinapalalim mo ang relasyong iyon. Personal na nananalangin, pinapalago ang intimacy sa Diyos. Kapag pumunta ka sa misa at tumanggap ng Eukaristya, dinadala mo si Jesus sa bahay. At ang altar ay ang lugar kung saan maaari mong ipagpatuloy ang pagkikitang iyon, pasalamatan ng komunyon, sambahin ang Panginoon na natanggap mo. Ang altar sa bahay at ang altar sa simbahan ay konektado. Dalawang banal na espasyo, dalawang ekspresyon ng parehong pananampalataya. Hindi mo kailangang pumunta sa altar na may katiyakan lang, magagandang panalangin lang, pananampalatayang hindi natitinag. Maaari kang pumunta na may duda, may tanong, may pagtatanong.
Tinatanggap ng altar ang mga tanong na iyon. Hindi nagagalit ang Diyos sa iyong katapatan. Ang altar ay ang lugar kung saan maaari kang maging ganap na tapat sa Diyos. At ang katapatang iyon, sa paglipas ng panahon, magdadala sa iyo sa mga sagot, pagkaunawa, kapayapaan. Minsan, kapag nasa harap ka ng altar, may nangyayaring hindi maipaliwanag. Malalim na kapayapaan ang sumasakop sa puso. Katiyakan ang nag-i-stable, liwanag ang nag-iilaw sa isip. Hindi mo maipaliwanag. Alam mo lang na may nangyari, na hinaplos ka ng Diyos. Ang mga sandaling iyon ay bihirang mahalaga, regalo, at nangyayari sa katahimikan, intimacy, lihim ng altar. Huwag pilitin, huwag subukang gumawa ng mystical experiences. Maging bukas ka lang at magtiwala na sa kanyang oras. Magpapakita ang Diyos. Hayaan mo munang sabihin ko sa iyo ang huling bagay bago tayo matapos. Naaalala mo ba si Aling Maria sa simula ng video na ito? Iyong matandang babae na may simpleng altar, maliit na mesa na may bordadong tela. Namatay si Aling Maria ilang taon na ang nakalipas. Pero bago siya umalis, tinipon niya ang mga anak at humingi ng isang kahilingan na magpatuloy ang altar na iyon, na may mag-aalaga rito sa pamilya, panatilihing nakasindi ang apoy na iyon. At ngayon, sa bahay ng isa sa mga anak niya, naroroon pa rin ang altar na iyon. Parehong mga bagay, parehong krus, parehong rosaryo na mana sa nanay ni Aling Maria. 3 henerasyon ng pananampalataya, 3 henerasyon ng panalangin, 3 henerasyon na konektado sa banal na espasyong iyon. Ang mga apo sa tuhod ni Aling Maria, maliliit na bata, natututo ng manalangin sa harap ng altar na iyon. Naririnig na nila ang mga kwento ng lola sa tuhod. Minamarkahan na sila ng mana ng pananampalatayang iyon. Ito ang ginagawa ng isang altar. Tumatawid ito sa mga henerasyon. Pinag-iisa ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Lumilikha ito ng chain ng panalangin na hindi napuputol. At maaari kang maging simula ng chain na ito sa pamilya mo. Maaari kang maging iyong nagtatanim ng butil, nagtatatag ng tradisyon, nag-iiwan ng legacy. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng isang altar. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng palagiang panalangin, buhay na pananampalataya, araw-araw na commitment sa Diyos. Ang maliit na sulok na iyon ay maaring magbago ng kasaysayan ng pamilya mo. Maaring magdala ng pagpapagaling, magdala ng kapayapaan, magdala ng kaligtasan. Kaya, kaibigan ko, narating na natin ang dulo ng usapang ito. Pero sa totoo lang, hindi ito dulo, ito ay simula. Simula ng iyong paglalakbay kasama ang altar. Simula ng mas malalim, mas palagian, mas tunay na buhay ng panalangin. Huwag hintayin na perpekto ang lahat. Magsimula ngayon sa kung ano ang mayroon ka, sa kung ano ang kaya mo. Kumuha ng krus, kandila, larawan, pumili ng sulok at pagpalain ang espasyong iyon sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, ito ang iyong lugar sa bahay ko. Ito ang iyong lugar sa buhay ko. Halika, manahan dito. Halika, makipagkita sa akin dito. At pagkatapos mangako, pumunta sa altar araw-araw, kahit ilang minuto lang, sindihan ang kandila, gumawa ng sign of the cross, manalangin. Panatilihing nakasindi ang apoy na iyon, buhay ang koneksyong iyon, at makikita mo. Sa paglipas ng panahon, ang altar ay magiging bahagi mo, magiging mahalaga, magiging lugar kung saan makikita mo ang Diyos, makakahanap ng kapayapaan, makikita ang sarili mo. Dahil iyan ang ginagawa ng altar. Ibinabalik tayo sa bahay, ibinabalik sa Diyos, ibinabalik sa talagang mahalaga. Pagpalain ng Diyos ang altar mo. Gawing lugar ito ng pagkikita, pagpapagaling, pagbabago. Naway bawat kandilang sinisindi roon ay panalangin, bawat luhang nabuhos ay pagpapagaling, bawat ngiti ay pasasalamat. At nawa sa pamamagitan ng altar mo, ng iyong testimonya, ng iyong pananampalataya, maraming iba pang tao ang mahaplos, mabago, makahanap ng landas patungo sa Diyos. Naway mangyari ito.